Riza May at Kim Chu, pinag-aayos ni Bossing at Vice. Anjo Iliana nag-sorry sa TVJ, pero may banat pa rin sa TVJ at mag-aapela sa kaso. Riza pinakilig lahat sa sinabi niyang ito. Talaga namang umpisa pa nga lang ng Eat Bulaga, ay pasabog na nga agad, dahil nagpakilala nga ang mga The Bark Ads dito ala Beauty Queen, na kung saan ay inumpisahan nga ni The Bark Ads Karen. The Bark Ads Alan. The Bark Ads Main. At ang panghuli naman ay si The Bark Ads Riza, na nagpakilala pa nga bilang Riza May Cuangco Aquino. Kaya naman ay nagsigawan nga ang mga studio audience dito. Pero, pagkatapos nga nating pag-usapan ang ginawang pagpapakilig ni Riza, ay marami namang mga magagalit sa susunod nating pag-uusapan, dahil talaga namang marami nga sa mga legit The Bark Ads. Ang imbes na maawa kay Anjo, ay lalo pang ang nagalit ang mga legit The Bark Ads dito, dahil kahit nga naman kasi nag-sorry ito, ay tila napansin naman ng mga netizens, na mayabang pa rin nga ito. Pero, paano nga ba ito nagsimula? O paano nagsimula ang panibago na namang galit ng mga legit The Bark Ads kay Anjo? Nagsimula nga yan sa nangyaring interview ni Ogie Diaz kay Anjo nito lang July 6. Na kung saan, ay talaga namang inulan ng mga galit na mga netizens at mga legit The Bark Ads. Matatandaang pinagbabayad ng korte si Anjo ng total ng pinagsama-samang danyos na 3.5 million pesos, para sa lahat ng ginawa nitong paninira sa Eat Bulaga at mga The Bark Ads. Na dahil nga dito, ay sinabi at inamin nga nito na hindi daw nito kayang mabayaran ang 3.5 million pesos, na pinapabayaran sa kanya ng korte sa TVJ Productions, na kung saan ay para nga mas maintindihan natin, ay basahin nga natin ang mas detalyadong article sa mga sinabi ni Anjo, mula Inquirer.net. Na mababasa nga dito na, sa ngayon, wala akong 3.5 million pesos na cash. Hindi ko lang alam kung yung mga lolo ko ay may naiwang mga pamana na mga lupain sa Bicol. Kasi para sa akin, sa totoo lang, very harsh o mabigat yung parusa sa akin na 3.5 million pesos. Number 1, hindi naman ako he argued. Hindi rin naman ako nagnakaw, wala akong ninakaw. Hindi ako nagmura. Pero yung 3.5 million pesos, I cannot answer that now because I'm hoping, magpa-file kasi ako sa upper courts, mag-a-appeal ako, he stated. Dagdag pa nga dito na, I never intended to destroy yung image nila, Iliana asserted, stressing that he just wanted to express his stories and feelings. Kasi marami akong napapanood na nilalabas nila yung mga kwento nila noong araw, yung mga hinanakit nila. Akala ko normal, parang bakit ako bawal, yung ibang tao, pwede. Mabigat yung nakabangga ko and siguro sensitive sila doon sa mga issues. They are powerful and they can sue anytime, he continued. Pero sabi ko nga, yung nagawa ko noon, humingi na ako ng paumanhin sa TVJ Productions, sa TVJ, sa mga nasabi ko. He further acknowledged during the interview, tinatanggap ko na guilty ako. Tinatanggap ko na nasaktan kayo, so sige guilty ako, pasensya na. Pero yung parusa, hindi ko matanggap kasi mabigat. Iliana also said that some of his former fellow Eat Bulaga hosts treated him as a sibling, which was why they were hurt by his remarks. Masakit sa akin na nasasaktan sila, masakit sa akin na nagagalit sila sa akin, he said. Sana maintindihan ni Tito, Vic, and Joey na mahal ko kayo. Noong araw, minahal nyo rin naman ako. Sana humupa na yung galit nyo sa akin. Kasi ako hanggang ngayon, mahal ko kayo at nirerespeto ko kayo. Welcome back mga ka-highlights.
Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Dagdag pa nga dito na, I'm sorry sa mga nangyari. Sana mapatawad niyo ako. Patawad. Patawad po, he addressed TVJ. Na dito pa nga lang, ay kapansin-pansin na nga na nag-sorry man ito, at inaaming guilty daw siya, ay mapapansin nga ang mga sinabi nito na tila hindi naman nagtutugma sa paghingi nito ng tawad, at pagtawag sa TVJ na nirerespeto niya daw ito, at mahal niya daw ang mga ito. Dahil nga sa mga sinabi nitong marami daw siyang napapanood na nilalabas nila yung mga hinanakit nila. Sabay sabing parang bakit siya daw bawal, yung ibang tao, pwede. Nadamay na rin nga dito ang politika na wala namang kinalaman sa issue, na siya naman ang matatanda ang nagsimula ng paninira, at paghamon sa TVJ noon. Kaya naman, ay inulan nga ito ng mga negatibong mga reaksyon mula sa mga netizens, na hindi naman natuwa sa mga sinabi nito sa interview, dahil kahit nag-sorry nga ito, ay tila bumabanat pa rin nga ito sa TVJ, at handang umapila sa kaso. Samantala, tila pag-aayusin naman nga daw ni Bossing Vic Soto at Vice si Riza at Kim Chu, matapos ang naging issue noon sa nasabing biro ni Kim patungkol kay Riza sa Lotus Feet. Na kahit nga matatandaang mukhang wala naman ito sa mga Dobark ads at lalo na nga kay Riza, o mukhang wala namang issue kay Riza ang sinabi ni Kim Chu, na matatanda ang shinout out at nag-hello pa nga si Riza kay Kim Chu, at ganun na rin ang mga Dobark ads, matapos sabihin ni Boss Joey kung kailan daw mag-uusap si Riza at Kim. Na mga una na rin nating napag-usapan. Na kung saan ay mukhang dahil nga sa pagsasama ni Bossing at Vice sa isang pasabog na MMFF movie, ay malaki nga daw ang tsansang makapag-usap daw ang dalawa dahil kay Bossing at Vice, na sa katunayan nga, ay ito nga ang mababasa sa isang article mula Abante. Na mababasa nga ang headline dito na, Kim Chu, Riza May Dizon pagbabatiin ni na Vice ganda, Vic Soto. Na kung saan, ay mukhang sa mga susunod na mga araw nga, ay dapat nating abangan ang pagkikita ng dalawa dahil sa pelikulang ito ni Bossing at Vice. Lalo na nga't malaki ang posibilidad na magkita si Riza at Kim Chu para suportahan si Bossing at Vice sa MMFF. Lalo na nga sa premiere night ng The Greatest Showdown, ilang buwan mula ngayon. Na yan nga ang dapat nating abangan. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?